Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ito po ang inyong brother Romel Vicente. Atin pong tatalakayin ngayon mga kapatid. Lalo ngayong araw na to ay nagkaroon po ng lindol sa kasama po ang Kalatagan, Batangas. Maaring mayroong mga ilan sa atin ay may naging katanungan kung bakit nagkakaroon ng mga lindol. Sa atin nakaranas na tayo pagputok ng Bulkang Taal, bagyong Yolanda, bagyong Christine, El Nino, nakakaranas tayo ng El Nino. Isa-isahin natin ito mga kapatid kung bakit nangyayari ang mga ito. Sino po ba talaga ang may gawa nito? Si Satan ba, si Satanas ba o ang ating Panginoong Diyos? Malalaman natin ngayong gabi mga kapatid kung sino talaga at kung bakit po nangyayari ang mga bagay na ito. Isa-isahin po natin mga kapatid ang mga bagay na ito. Ganito po ang ating mababasa sa aklat po ni Job, chapter 9, verse 5. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman, pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit, na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig, na siyang naguuto sa araw at hindi sumisikat, at nagtatakda sa mga bituin na nag-iisang inuunat ang langit at tumutungtong sa mga alon ng dagat. Malinaw mga kapatid na ang dahilan po ay pagkagalit ng Diyos. Ibig sabihin ang mga lindol na yan ay nangyayari, hindi lamang basta nangyari yan, kundi ang Diyos po ay nagpaparamdam ng kanyang galit. Bakit po siya nagagalit? Ito pa po mga kapatid ang isang verse sa awit 104:32. Ganito po ang ating mababasa mga kapatid. Na siyang tumitingin sa lupa at nayayanig, kanyang hinihipo ang mga bundok at nagsisiusok. Yan po mga kapatid ang atin pong nabasa. Ano daw po mga kapatid? Na siyang tumitingin sa lupa at nayayanig. Ibig sabihin, nayayanig, lumilindol. Kanyang hinihipo ang mga bundok at nagsisiusok. Ibig sabihin, nagsisiusok yung mga bulkan, pagputok ng bulkan. At sa aklat po ng Amos chapter 9 verse 6, ganito po ang ating mababasa. Ito naman po ay tungkol po sa tsunami. Ito po, basahin po natin mga kapatid. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag sa tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Ngayon malinaw na sa atin mga kapatid, ang tsunami ay Diyos din po ang may gawa niyan. Tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso ito sa lupa. Ano po ang sabi? Panginoon ang kanyang pangalan. Ang kasunod naman mga kapatid ay tungkol naman po ito sa mga bagyo po mga kapatid. Sa Jeremias chapter 25 verse 32, ganito po ang ating mababasa. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito kasamaan ay mangyayari sa bansa at malalakas na bagyo at ay ibabangon mula sa kauli-ulihang bahagi ng lupa. Ano daw mga kapatid? Kasamaan ay mangyayari sa bansa. Malalakas na bagyo ay ibabangon. Ibig sabihin po, tulad po ng bagyong Yolanda, talagang kakaiba yon. Umabot po yata ng 25,000 po ang namatay doon. At sabi nga po ay marami pong hindi na naluksaan ng mga bangkay noon. Halimbawa, buong mag-aanak sila namatay. Sino pang magluluksa doon sa patay nila? Patay lahat sila. Nitong nagdaan lang yung bagyong Christine. Napakalakas nun. Ang isusunod naman natin mga kapatid ay tungkol naman ito sa El Nino at mga salot sa pananim. Ganito po ang ating mababasa sa ikalawang Kronika, chapter 7 verse 13.
Kung aking sarhan ang langit na anupat huwag magkaroon ng ulan, o kung aking utusan ang balang na lamunin ang lupain, o kung ako'y magsugo ng salot sa gitna ng aking bayan, kung ang aking bayan ay tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin, at hanapin ang aking mukha, at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit, at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan. Matindi mga kapatid yung nabasa natin. Maaring sarhan ng Diyos ang langit upang huwag magkaroon ng ulan. Dati noong ako ay nasa Zamboanga pa, nangyari po yung tinatawag na El Nino. Parang 7 buwan na hindi umulan. Talagang hindi po makapagtanim. Talagang ang bundok po ay kalbo. Talagang walang tumutubong mga kahit damo, kahit kugon nga nawala. Kaya minsan pag tag-ulan mga kapatid, lagi nating tinatawag tong masamang panahon. Hindi po masamang panahon ang tag-ulan kasi malaki po ang may tutulong yan doon sa mga kapatiran nating farmer, sa mga pananim po. Noon, pag tag-ulan po ay ito po'y kasaganaan ang tag-ulan. Lalo na po doon sa mga tubigan. Ang tubigan po hindi maaring walang tubig. Kaya tinawag na tubigan. Yung mga taniman ng palay. At kasama pa dito mga kapatid yung balang na maaring lamunin daw yung lupain. Ibig sabihin talagang pagka dumagsa yung mga balang na yan, yung mga pananim talaga, pwedeng maubos yan sa magdamag. Sa umaga, ang balang yata ay sa umaga, mga lumilipad po yan At isusunod natin mga kapatid itong tungkol po sa, di ba nangyari sa ating pandemic 2019. Ganito po ang ating mababasa sa Deuteronomio chapter 28 verse 61. Bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautosang ito'y pararatingin nga sa inyo ng Panginoon hanggang sa ikaw ay maibuwal. At kayo'y malalabing kaunti sa bilang pagkatapos na kayo'y maging gaya ng mga bituin sa langit sa karamihan, sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Mga kapatid, ngayon ay alam na po natin kung bakit nagkaroon ng mga lindol, mga bagyo, mga pandemic, pagputok ng bulkan. Kung titingnan natin mga kapatid, ito po dahil sa galit ng Diyos. Kaya pagka nakaranas tayo ng mga ganitong bagay mga kapatid, isa lang po ang dapat nating gawin. Ang maglingkod sa Diyos. Kasi ito po dahil po sa galit ng Diyos sa sanlibutan. Ang sabi nga po ay hindi po kasi tumugon ang mga tao sa Diyos. Hindi nakikinig sa Diyos. Kaya po mga kapatid, huwag po nating baliwalain ang mga lindol na yan, bagyo na yan ay mga mensahe po ng Diyos yan sa tao. Para po ang tao ay magbalik loob sa Kanya. Maglingkod po sa Kanya mga kapatid. Yun lang po ang mensahe na yun. Huwag po nating iparatang kung kani-kanino po kung bakit may bagyo, kung bakit may lindol. Kasi sabi po ng iba ay sisitan daw. Hindi po yan. Kumbaga, dahil po sa galit ng Diyos. Kung naalala nyo nung panahon po ng mga apostol, tuwing ang mga apostol po ay ikinukulong, lumilindol po ng malakas. Nayayanig po yung kulungan hanggang sa yung mga tanikala, yung ibig sabihin yung mga kandado ay nabubuksan. Nakakalabas po yung mga apostol. Yung mayanig, ibig sabihin nagagalit ang Diyos doon sa mga taong nang api po sa mga apostol. Noong ang ating Panginoong Hesus ay nakabayubay sa krus, ay lumindol din po nung ng pagkalakas-lakas. Nagagalit din po ang Diyos noon. Yun po mga kapatid, salamat doon sa mga nakarating sa dulo ng bidyong ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, i-share po ang bidyong ito para marami pa po ang makapanood at abangan po ninyo yung mga susunod pang mga video na ating gagawin. Magandang gabi ulit sa ating lahat mga kapatid at God bless po.